Mga kaibigan, welcome back. Eto, mainit na balita ko po sa inyo. Si Jordan Clarkson mukhang nagdidelikado na kay Justin Brownlee base po sa sinabi mismo ng Gilas President Al Francis Chua. At may sinabi pa ito na may 2 players ang tinanggihan nila para sa Asian Games dahil ang laki umano ng hinihinging bayad. Simulan natin dito kay Jordan Clarkson. Kaibigan, kita na rin naman po natin yung nagawa niya dito sa ating national team dito nga sa kakatapos lang na FIBA World Cup. At nakita rin po natin ang nagawa ng isang Justin Brownlee dito sa kakatapos lang na Asian Games kung saan nakuha pa natin ang ginto. Pero kaibigan, base po sa sinabi ni Al Francis Chua, ang ating pong Gilas President. Alam mo, Justin, he's not only a good player. Justin, kaya niyang pagalingin yung teammate niya. Because namamasa si Justin eh. He's a team player. He understands basketball. Alam niya kung kailan siya shoot. Alam niya kung kailan. Kita mo yung sa China. Teka muna, ako na to. Di ba? So, hindi mo kailangan na hindi tira ng tira. Minsan nga. Honestly mga kaibigan agree po ako sa sinabi ni Sir Al. Kasi si Brownlee, kaya gumagaling yung mga teammates niya, yung mga local natin. Kasi nakakahawak po ng bola. Namamasa po kasi si Justin at hindi tira ng tira. At alam nito kung kailan lamang siya dapat tumira. Kaya feeling ko talaga sa susunod na mga games ng Gilas sa hinaharap, nagdidelikado na po itong si Jordan Clarkson dito kay Justin Brownlee. So ngayon, punta na po tayo dito. Kanina nagkaroon po ng press con ang mga namumuno sa ating Gilas Pilipinas. Dito nasabi nila na yung mga players natin, Gilas players natin na nakakuha ng gintong medalya sa Asian Games ay hindi po humingi ng anumang bayad para sa paglalaro ng mga ito dito sa Asian Games. At dito na nga, sinabi po ni Sir Ricky Vargas na 2 player po ang asking for the moon o napakalaking halaga para makapaglaro dito sa ating national team. Sinabi pa ni Sir Ricky na ang hinihingi po na ito ay mas malaki pa sa bayad sa ating naturalized player. So ang tanong, sino nga ba ang 2 players na yan? So eto mga kaibigan, nagbasa-basa po ako ng mga comments sa social medias at eto para may basehan tayo, napakadami po ang nag-comment, hindi ko mabilang sa pangalan ni Mikey Williams. At may isa pa pong pangalan na lumilitaw dito sa mga comments ng mga fans. Ito nga ang pangalan ng ating pambato na si Kai Sotto. Kaya tinanong ko po ito sa ating mga sources kung ito nga ba ay totoo. At sinabi po sa akin na hindi daw po si Kai Sotto yon dahil hindi daw po lumapit ang kampo ng Gilas Pilipinas dito sa kampo ni Kai Sotto para dito nga sa Asian Games dahil injured nga daw po ito. At isipin din po natin nasa Japan na po si Kai niyan at may mother team yan. At eto mga kaibigan, si Sir Ricky Vargas po ay isang PBA president. So feeling ko mga kaibigan, yung tinutukoy po niya na isa pa ay isang PBA player din. Ngayon mga kaibigan, may tanong po ako sa inyo. Kung kayo ang papipiliin sa mga future games ng Gilas Pilipinas, sino ang pipiliin mo? Total, kita mo na rin naman ang laro ni Brownlee at Clarkson sa Gilas. Sino sa 2 at bakit? At ito ang pangalawang tanong. Sino sa palagay mo ang tinutukoy ng ating mga namumuno sa Gilas Pilipinas na ito nga na humihingi ng malaking bayad? I-comment mo dyan sa baba. At ako'y magpapasalamat sa inyo sa suporta po sa aking munting channel. Sana biyayaan po kayo na mas madami ni Lord. Thank you so much for watching and God bless.